Nabasa mo na ba ang artikulong ito ng patotoong batay sa karanasan? Mayroon itong malaking praktikal na halaga. Oo, nakinabang talaga ako sa pagbabasa na yan. Ang galing. Oh, yung karanasan mo nang mapungusan ka ay maganda rin. Isinulat mo na ba ang tungkol doon? Hindi pa. Madalas akong abala sa gawain. Paano ako magkakaoras? Kagaya mo rin ako dati. Hindi nagpapahalaga sa pagsusulat ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan. Inisip ko na abala lang iyon at aksaya ng oras. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at naintindihan ko ang kahalagahan nito. Nakita ko na kung hindi magsisikap ang isang tao para hangarin ang katotohanan, hindi siya magkakamit ng magagandang resulta sa kanyang mga tungkulin. Ano bang karanasan mo noon? Taong 2020 noon at isa akong leader sa iglesia. Nakita kong nagsulat ng ilang magagandang artikulo ng patotoong batay sa karanasan ang ilang kapatid at nainggit ako sa kanila. Gayunpaman, hindi ko masyadong pinahalagahan ang pagsusulat ng mga artikulong ito. Lagi kong inaakala na mga tao lang na may kakayahan at kasanayan sa pagsusulat ang makakagawa ng magagandang artikulo. Maliit lang ang kakayahan ko at mababaw ang pangunawa ko sa katotohanan. Para sa akin, aksaya lang ng oras ang pagsusulat ng mga artikulo. At mas mainam na gamitin ko na lang ang oras na iyon para gumawa ng mas maraming trabaho. Kung hindi maayos ang paggawa ko, magmumukhang wala akong pagpapahalaga sa pasanin at papangit ang tingin sa akin ng mga kapatid. Bukod pa dyan, personal na bagay ang pagsusulat ng mga artikulo at nasa akin na kung gagawin ko ba iyon o hindi. Mas makakabuting magtrabaho ako at makipagtipon pa para purihin ng mga kapatid ko ang pagpapahalaga ko sa pasanin. Sa makatuwid, ayokong magbigay ng oras para sa pagsusulat ng mga artikulo. Ganyan din ang kalagayan ko. Ganyan lang ako. Bawat araw ay nakatuon lang sa gawain at sa pakikipagtipon kasama ng mga kapatid ko. Kapag may nangyayari sa akin, bihira akong magnilay sa sarili ko. Minsan, nagagawa kong kilalanin kung anong uri ng tiwaling disposisyon ang naipakita ko, pero hindi ko hinahanap ang katotohanan para malutas iyon. Sinabi ng mga kapatid na nakapareha ko na hindi ako nakatuon sa buhay pagpasok. Pero hindi ko tinanggap iyon at nangatwiran ako sa kanila. Pagkatapos, kahit abala ako sa mga pagtitipon araw-araw, dahil hindi ko binigyan ng halaga ang pagninilay sa sarili, ang pag-unawa sa sarili, o ang paghahanap sa katotohanan, wala akong kahit anong buhay pagpasok. At sa mga pagtitipon, nakakapagsalita lang ako ng ilang doktrina o mga salita ng pangangaral at pagpapalakas ng loob. Pero hindi ko kayang lumutas ng mga aktwal na issue. Isang beses, sinabi ng isang supervisor na hindi niya kayang gumawa ng aktwal na trabaho. Na nabubuhay siya sa isang negatibong kalagayan at ayaw na niyang gumawa ng mga tungkulin sa pangangasiwa. Hindi ko nakita ng malinaw ang pinakadahilan ng kanyang pagkanegatibo at hindi ko alam kung paano iyon lulutasin. Nalutas lang iyon nang hindi nagtagal ay nakabahaginan niya ang kapatid na naging partner ko. Napagnilayan mo ba ang kalagayan mo sa oras na iyon? Hindi. Hindi ko nagawa. Iniisip ko pa noon na ang pagiging aktibo at ang higit pang pakikipagtipon ay nangangahulugan na may pagpapahalaga ako sa pasanin. Hindi ako makapanahimik at makapagnilay tungkol sa kalagayan ko. Pagkatapos ng ilang panahon, naging hungkag ang puso ko at wala akong anumang nakamit. Isang beses, tinanong ako ng kapatid ko kung nagsulat na ba ako ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan.
Nagbahaginan kami. Sinabi niya na ang pagsusulat ng mga artikulo ay makakapag-udyok sa atin na patahimikin ang puso natin at hanapin ang katotohanan para makamit natin ang buhay pagpasok. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nagpabago ng saloobin ko pagdating sa pagsusulat ng mga artikulo ng patotoo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang natanggap ninyo ay hindi lamang ang aking katotohanan, ang aking daan, at ang aking buhay, kundi isang pangitain at pahayag na higit pa kaysa kay Juan. Naunawaan na ninyo ang higit na maraming misteryo at nasaksihan na rin ang aking tunay na mukha. Higit pa ang natanggap ninyo sa aking paghatol at higit pa ang nalalaman ninyo tungkol sa aking matuwid na disposisyon. Kung kaya, kahit na ipinanganak kayo sa mga huling araw, ang inyong pangunawa ay sana una at nakalipas, at naranasan na rin ninyo ang mga bagay sa kasalukuyan, at ang lahat ng ito ay personal kong ginawa. Hindi labis ang hinihingi ko sa inyo, sapagkat napakarami ko nang naibigay sa inyo, at marami na ang nakita ninyo sa akin. Sa makatuwid, hinihiling ko sa inyong magpatotoo para sa akin sa mga banal ng mga nagdaang kapanahunan. At ito lamang ang nais ng aking puso. Amen. Sa iilang taon ng pananalig sa Diyos, naunawaan ko ang ilang katotohanan. Nagkaroon ako ng ilang kaalaman tungkol sa tiwaling disposisyon ko. At nabago ang pananaw ko sa ilang bagay. Ito ang bunga ng paggawa ng Diyos sa akin. Oo. Sa pagsusulat tungkol sa mga natamo ko, magpapatotoo ako sa Diyos. Responsibilidad ko ito, bukod pa sa tungkulin ko rin. Dapat tratuhin ko ito na isang obligasyon na nakaayon sa layunin ng Diyos. Pero, hindi ko itinuring kailanman na isang tungkulin ang pagsusulat ng patotoong batay sa karanasan. Sa halip, inisip ko ito bilang isang bagay na opsyonal. At tiningnan ko ito ng may malaking pagwawalang bahala. Hindi talaga ako maagap. Naranasan ko ang paggawa ng Diyos. Kung hindi ko isusulat ang aking mga karanasan at patotoo sa Diyos, tatakpan ko ang kanyang biyaya at mga pagpapala at mawawalan ako ng konsensya at katwiran. Pagkatapos nyon, nagkaroon ako ng malabong kamalayan na ang pag-ayaw kong sumulat ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan at magpatotoo sa Diyos ay isang pagpapamalas ng hindi pagmamahal sa katotohanan. Sa oras na iyon, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na hinanap ko at binasa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pinakanakikitang kalagayan ng mga taong tutol sa katotohanan ay na hindi sila interesado sa katotohanan at sa mga positibong bagay. Nasusuklam at namumuhi pa nga sila sa mga ito at gustong-gusto nilang sumunod sa mga kalakaran. Hindi nila tinatanggap sa kanilang puso ang mga bagay na minamahal ng Diyos at ang mga hinihingi ng Diyos na gawin ng mga tao. Sa halip, wala silang pakialam at wala silang interes sa mga ito. At madalas pa ngang kinamumuhian ng ilang tao ang mga pamantayan at prinsipyong hinihingi ng Diyos sa mga tao. Nasusuklam sila sa mga positibong bagay at palagi silang nakadarama sa puso nila ng paglaban, pagtutol at labis na pagkasuklam sa mga ito. Ito ang pangunahing pagpapamalas ng pagiging tutol sa katotohanan. Maraming taong nananalig sa Diyos ang gustong gumawa ng gawain para sa Kanya at masiglang magpakaabala para sa Kanya. At pagdating sa paggamit ng kanilang mga kaloob at kalakasan,
pagbibigay layaw sa kanilang mga kagustuhan at pagpapakitang gilas, hindi sila nauubusan ng enerhiya. Pero kung hihilingin mo sa kanila na isagawa ang katotohanan at kumilos ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo, nawawalan sila ng enerhiya at nawawalan sila ng sigla. Kapag hindi sila pinapayagang magpakitang gilas, nawawalan sila ng gana at nasisiraan ng loob. Bakit sila may enerhiya para sa pagpapakitang gilas? At bakit sila walang enerhiya para sa pagsasagawa ng katotohanan? Ano ang problema rito? Gusto ng lahat ng tao na maging natatangi. Nagnanasa silang lahat ng hungkag na kaluwalhatian. Ang lahat ay may hindi maubos-ubos na enerhiya pagdating sa pananalig sa Diyos, alang-alang sa pagtatamo ng mga pagpapala at gantimpala. Kaya bakit sila nawawala ng gana? Bakit sila nasisiraan ng loob pagdating sa pagsasagawa ng katotohanan at paghihimagsik laban sa laman? Bakit ito nangyayari? Pinatutunayan nito na may karumihan ang puso ng mga tao. Nananalig sila sa Diyos para lang magtamo ng mga pagpapala. Sa madaling salita, ginagawa nila ito para makapasok sa kaharian ng langit. Kapag walang hahangaring mga pagpapala o pakinabang, nawawala ng gana at nasisiraan ng loob ang mga tao at wala silang kasigla-sigla. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang tiwaling disposisyon na tutol sa katotohanan. Kapag nakokontrol ng disposisyong ito, ayaw ng mga taong piliin ang landas ng paghahangad sa katotohanan. Tinatahak nila ang sarili nilang daan at pinipili nila ang maling landas. Alam naman nilang maling hangarin ang katanyagan, pakinabang, at katayuan, pero hindi pa rin nila kayang mabuhay nang wala ang mga ito o naisantabi ang mga ito. At hinahangad pa rin nila ang mga ito, tinatahak ang landas ni Satanas. Sa ganitong sitwasyon, hindi ang Diyos ang sinusunod nila, kundi si Satanas. Ang lahat ng ginagawa nila ay pagseserbisyo kay Satanas, at sila ay mga alipin ni Satanas. Amen. Amen. Inilantad ng Diyos na ang mga taong tumatanggi sa katotohanan ay mas gusto ang mga negatibong bagay kaysa sa mga positibong bagay. Ganoon ako dati. Kung magiging aktibo ako at makakagawa ng higit pa para maipakita sa mga kapatid ko na may pagpapahalaga ako sa pasanin, o kung makakapagpakitang gilas ako at magiging mataas ang tingin sa akin ng nakatataas na lider, ilalagay ko roon ang walang limitasyong pagsisikap ko. Hindi ako mag-aalinlangang gumugol ng gaano mang panahon o lakas. Sa kabilang banda, pagdating sa pagsusulat ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan, kahit alam na alam kong nakaayon ito sa layunin ng Diyos at kapakipakinabang sa aking buhay pagpasok, inakala kong iaantala nito ang gawain ko. At talagang sumalungat ako roon. Maghahanap din ako ng mga dahilan at magpapalusot. Sinasabing abala ako sa gawain at walang oras para magsulat. Ang katotohanan, hindi sa wala akong oras, kundi tumatanggi sa katotohanan ng aking kalikasan. Ayaw kong magsulat ng mga artikulo ni magsikap na hangarin ang katotohanan. Nakita ko na napakalamig ng saloobin ko sa katotohanan at na namuhi, sumalungat at tumanggi ako sa mga positibong bagay. Lumalakad ako sa maling landas na sumasalungat sa mga hinihingi ng Diyos. Nang maunawaan ko ito, natakot ako at ginusto kong mag-iba ng landas at magbago.
Hindi ko rin sineseryoso ang pagsusulat ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan. At hindi ko rin nagawang kilalanin ang kalikasan ng problemang ito. Kailangan ko mag-iba ng landas agad-agad. Tama iyan. Nagnilay rin ako at naunawaan kong ang pag-ayaw kong sumulat ng mga artikulo ay naimpluwensyahan ng isang nakalilin lang na pananaw ko. Inakala ko na hindi ako mahusay na manunulat at hindi ko kayang magsulat ng magagandang artikulo ng patotoo. Ngayon, nakikita ko nang ito ay isang maling pananaw. Kapag nagsusulat ng mga artikulo, hindi mahalaga kung gaano kagaling na manunulat ang isang tao. Hindi makapagsusulat ng magandang artikulo ng patotoo ang isang tao dahil lang gumagamit siya ng mabulaklak na pananalita. Tama iyan. Ang mahalaga ay kung may tunay siyang karanasan at pangunawa. Kung walang karanasan, makakapagsulat lang ang isang tao ng mga hungkag na doktrina kahit gaano pa siya kahusay sa pagsusulat. Oo nga. Nang maunawaan ko ito, nagbago ng malaki ang pag-iisip ko at lumapit ako sa Diyos at nanalangin sa Kanya. O Diyos, palagi kong pinapahalagahan ang panlabas na pagiging aktibo at paggawa. At hindi pa ako lumapit sa iyo para tahimik na pag-isipan ang mga salita mo. Nag-aksaya ako ng maraming oras. Hindi ko hinangad ang katotohanan. Mula ngayon, handa na akong maging tahimik sa harap mo at hanapin ang katotohanan at lutasin ang mga problema. Pagkatapos, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hinggil sa gawain, naniniwala ang tao na ang gawain ay pumaruot parito para sa Diyos, mangaral sa lahat ng dako at gumugol para sa kanyang kapakanan. Bagamat ang paniniwalang ito ay tama, masyado itong may pinapanigan. Ang hinihiling ng Diyos sa tao ay hindi lamang ang magparuot parito para sa Diyos. Higit pa rito, ang gawaing ito ay may kinalaman sa ministeryo at pagtusto sa loob ng Espiritu. Maraming kapatid, kahit pagkaraan nitong lahat ng taon ng karanasan, ang hindi nakaisip na gumawa para sa Diyos dahil ang gawaing iniisip ng tao ay hindi tumutugma sa hinihiling ng Diyos. Sa makatuwid, hindi interesado ang tao sa ano pa mang patungkol sa gawain at ito mismo ang dahilan kaya medyo may pinapanigan din ang pagpasok ng tao. Dapat ninyong simulang lahat ang inyong pagpasok sa paggawa para sa Diyos upang mas mainam ninyong maranasan ang lahat ng aspeto ng karanasan. Ito ang dapat ninyong pasukin. Ang gawain ay tumutukoy hindi sa pagparuot parito para sa Diyos, kundi sa kung ang buhay ng tao at ang isinasabuhay ng tao ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ang gawain ay tumutukoy sa paggamit ng tao ng kanilang katapatan sa Diyos at sa kanilang kaalaman sa Diyos upang magpatotoo tungkol sa Diyos at magministeryo din sa tao. Ito ang responsibilidad ng tao at ito ang dapat maunawaan ng lahat ng tao. Maaaring sabihin ng isang tao na ang pagpasok ninyo ang inyong gawain at na naghahangad kayong pumasok sa panahon ng inyong paggawa para sa Diyos. Ang pagdana sa gawain ng Diyos ay hindi lamang nangangahulugan na marunong kayong kumain at uminom ng kanyang salita. Ang mas mahalaga, kailangan ninyong malaman kung paano magpatotoo tungkol sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos at makapagministeryo at makapaglaan sa tao. Ito ang gawain at ito rin ang inyong pagpasok. Ito ang dapat isakatuparan ng bawat tao. Marami ang nakatuon lamang sa pagparuot parito para sa Diyos
at pangangaral sa lahat ng dako, subalit hindi pinapansin ang kanilang personal na karanasan at kinaliligtaan ang kanilang pagpasok sa espiritual na buhay. Ito ang dahilan kaya yaong mga naglilingkod sa Diyos ay naging yaong mga lumalaban sa Diyos. Amen. Amen. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kailangang magkaroon ng karanasan sa buhay ang isang tao para talagang magampanan niya ang gawain sa iglesia. Kapag ang isang tao ay nagbabahagi tungkol sa katotohanan at lumulutas ng mga aktwal na problema, doon lang siya gumagawa ng aktwal na gawain. At kapag nagbubunga ng mga resulta ang kanyang gawain, doon lang siya tunay na gumaganap ng tungkulin niya. Tama ka. Noon, naniwala ako na kung magiging aktibo ako at mas makikipagtipon sa mga kapatid, ibig sabihin yun ay gumagawa ako ng aktwal na gawain. Mali ang pananaw na ito at hindi talaga umaayon sa mga salita ng Diyos. Sa lahat ng panahon na nakipagtipon ako at nakipagbahaginan sa mga kapatid, palaging hindi ko makita ang pinakadahilan ng problema kapag hinaharap ko ang kanilang mga kalagayan at paghihirap. Hindi ko maituro ang pinakabuod ng suliranin. Nagsasabi lang ako ng ilang salita at doktrina para payuhan sila. O kaya, binibigyan ko sila ng mga panuntunan kung paano kumilos. Ganap na hindi maipakita ang landas sa pagsasagawa. Kahit gaano pa ako makipagbahaginan, hindi ito praktikal at hindi nito malulutas ang mga problema ng mga kapatid. Oo nga. Hindi alam ng mga kapatid kung paano maranasan ang gawain ng Diyos. At namumuhay lang sila sa loob ng kanilang mga tiwaling disposisyon kapag kumakaharap ng mga problema. Hindi nila mapigilang maging negatibo at mahina at nagpatuloy lang sa pag-iral ang mga problema sa gawain nila. Paano ito matatawag na pagtupad sa aking tungkulin? Pareho kong niloloko at dinaraya ang Diyos at ang mga kapatid. Sa panahong ito ko lang sa wakas nakita ng malinaw na ang mababaw na pagpapahalaga sa pasanin ay hindi tunay na pagpapahalaga sa pasanin. Ang paggawa at pagiging aktibo ng higit pa ay hindi nangangahulugan na tapat na ginagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin o na gumagawa siya ng aktwal na trabaho. Tama yan. Ang pagkakaroon ng tunay na pagpapahalaga sa pasanin patungkol sa tungkulin ay hindi nangangahulugan ng pagiging aktibo sa lahat ng lugar. Sa halip, nangangahulugan ito ng espiritual na pagtusto sa buhay, pagtuon sa pagdanas ng gawain ng Diyos sa tungkulin ng isang tao, at ang paghahanap sa katotohanan kapag may nangyayaring mga bagay, at pagsubok na kilalanin kung ano ang kakulangan ng isang tao at hanapin ang mga prinsipyo sa pagsasagawa. Pagkatapos, ay paggamit ng kaalamang galing sa karanasan para malutas ang mga aktwal na problema at isyu ng mga kapatid. Ito lamang ang makatutulong sa isang tao na magkamit ng magandang resulta sa kanyang tungkulin. At ito lang ang nagbibigay aral at kapaki-pakinabang sa buhay pagpasok ng iba. Oo nga. Noon, sobrang hindi balanse ang pagkaunawa ko. Naniwala ako na ang pagiging aktibo at paggawa ng higit pa ay nangangahulugang may pagpapahalaga ako sa pasanin na gumagawa ako ng aktwal na gawain. Ngayong tinitingnan ko ito, kapag tumutuon lamang ang isang tao sa mababaw na pagiging aktibo at paggawa at wala siyang buhay pagpasok, kahit pa gusto niyang gawin na maayos ang gawain niya, kapag walang katotohanan, hindi niya kayang lumutas ng mga aktwal na problema o magkamit ng magagandang resulta. Tama iyan. Naunawaan ko na rin na ang pagsusulat ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan ay maaaring mag-udyok sa akin na patahimikin ang aking puso, pag-isipan ang mga salita ng Diyos,
at magnilay sa sarili. Kapag naunawaan ko na ang mas maraming katotohanan at nagkaroon na ako ng kaalaman tungkol sa aking mga tiwaling disposisyon habang natututunang lutasin ang mga iyon, saka ko lang makikita ng malinaw at malulutas ang mga kalagayan at problema ng mga kapatid. Ganyan nga. Para magawa ko ng maayos ang tungkulin ko, kailangan kong pahalagahan ang buhay pagpasok. At ang pagsusulat ng mga artikulo ay napakagandang landas para hangarin ang katotohanan. Lalo na bilang isang leader, kailangan kong higit pang pagtuunan ang paghahangad sa katotohanan at pagkukusang magsulat ng mga artikulong nagpapatotoo sa Diyos. Doon ko lang magagawa ng maayos ang aking tungkulin. Dahil alam kong hindi optional na bagay ang pagsusulat ng mga artikulo ng patotoo, wala akong dahilan para hindi magsulat ng mga iyon. Salamat sa Diyos. Ang pagsusulat ng mga artikulong ito ay talagang isang landas para magawa ng maayos ang tungkulin natin. Oo, ganyan nga. Naisip ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, gaano man karami ang mga tao na nasa isang iglesia, ang lider ang pinuno. Ano ang ginagampanang papel ng lider na ito sa mga miyembro? Pinamumunuan niya ang lahat ng hinirang na mga tao ng Diyos sa iglesia. Ano ang epekto niya sa buong iglesia? Kung tumahak ang lider na ito sa maling landas, susundan siya ng lahat ng tao sa iglesia tungo sa maling landas na magkakaroon ng malaking epekto sa lahat ng hinirang na tao ng Diyos sa iglesia. Halimbawa si Pablo. Pinamunuan niya ang marami sa mga iglesyang itinatag niya at ang mga taong hinirang ng Diyos. Noong naligaw si Pablo, naligaw rin ang mga iglesia at ang mga taong hinirang ng Diyos na pinamunuan niya. Kaya, kapag nagsasarili ng landas ang mga lider, hindi lang sila ang naaapektuhan. Ang mga iglesia at ang mga taong hinirang ng Diyos na pinamumunuan nila ay naaapektuhan din. Kung ang isang lider ay isang tamang tao, na lumalakad sa tamang landas at hinahangad at isinasagawa ang katotohanan, ang mga taong pinamumunuan niya ay normal na kakain at iinom ng mga salita ng Diyos at normal na hahangarin ang katotohanan at, kasabay nito, ang karanasan sa buhay at pagsulong ng lider ay makikita ng iba at makakaapekto sa iba. Kaya, ano ang tamang landas na dapat lakaran ng isang lider? Ito ang kakayahang pangunahan ang iba tungo sa pagkaunawa ng katotohanan at sa pagpasok sa katotohanan at akayin ang iba sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, malalim kong naunawaan na bilang isang leader at manggagawa, napakahalaga ng landas na sinusundan ko. Kung hindi ako magtutuon sa paghahangad sa katotohanan sa aking tungkulin, at hahangarin ko lang ang mataas na pagtingin sa akin ng mga tao, ang pagiging aktibo at abala para sa reputasyon at katayuan, at ang pag-asa sa aking talino at mga kaloob para gumawa at mangaral. Hindi rin pahahalagahan ng mga kapatid na pinamumunuan ko ang buhay pagpasok. At mabubuhay lang sila sa kalagayan ng paggawa ng gawain. Bilang isang leader, hindi lang personal na bagay ang hindi pagkakaroon ng buhay pagpasok. Makakaapekto rin ito at magdudulot ng panganib sa buhay ng maraming kapatid. Oo nga. Bilang mga pinuno ng iglesia, napakahalaga na lumakad sa tamang landas ang mga leader at manggagawa. Totoo iyan. Nang maunawaan ko ito, nakaramdam ako ng lungkot at paninisi sa sarili. At nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, hindi ko hinahangad ang katotohanan. At naglalakad ako sa maling landas.
Naging pabaya ako at nabigo ako sa gawain ko bilang isang leader. May pagkakautang ako sa mga kapatid. At nahihiya ako sa paraan ko ng pag-aasikaso sa gawaing ibinigay mo. O Diyos, handa na akong mag-iba ng landas. Hinihingi kong gabayan mo ako para malakaran ko ang landas patungo sa paghahangad sa katotohanan. Pagkatapos, nakipagbahaginan ako sa mga kapatid tungkol sa layunin ng Diyos at tungkol din sa sarili kong karanasan at pagkaunawa. Kalaunan, medyo bumuti ang kalagayan ng mga kapatid. May ilan sa kanilang nagsimulang magnilay sa sarili at sinubukang kilalanin ang sarili nila kapag nagkakaroon sila ng mga problema at paghihirap sa kanilang mga tungkulin. Natutong makahanap ng isang landas mula sa mga salita ng Diyos at hindi mabuhay sa loob ng isang kalagayan ng pagiging negatibo. Salamat sa Diyos. Unti-unti silang nagkamit ng ilang resulta sa kanilang mga tungkulin. Pagkakita sa kinalabasang ito, naramdaman ko na ito ay paggawa at paggabay ng banal na espiritu. Na ito ay resulta ng pagsasagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Oo, salamat sa Diyos. Naunawaan ko rin na kung gusto ng isang tao na gawin ng maayos ang tungkulin niya, napaka-importante ng pagtutuon sa paghahangad sa katotohanan at ang pagkakaroon ng buhay pagpasok. Oo, ganyan nga. Ang isang tao ay hindi magagawa ng maayos ang tungkulin niya sa pamamagitan ng pag-asa sa mababaw na pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan at paglalakad sa tamang landas. Sa ganitong paraan lang makakamtan ang gawain ng banal na espiritu at matatamo ang paggabay at pagpapala ng Diyos. Tama iyan. Mula noon, nagsimula akong pahalagahan ang paghahanap sa katotohanan. Kapag may nararanasan at nauunawaan akong isang bagay, nagsasanay akong magsulat tungkol doon. Kalaunan, nakapagsulat ako ng ilang artikulo ng patotoo batay sa karanasan. At pakiramdam ko ay may ilan na akong natamo. Sa ilang artikulo, inasinta ko ang mga nakalilin lang na pananaw at hinanap ko ang katotohanan para maunawaan ito. Kapag nakakapanahimik ako sa harapan ng Diyos at napag-iisipan ko ang kanyang mga salita, nagagawa kong maunawaan kung ano ang mali sa nakalilin lang na pananaw na ito. Kasabay nito, nakikita ko ng malinaw na ang nakalilin lang na pananaw na ito ay humahad lang sa akin na magsagawa ng katotohanan at nakakaapekto rin sa gawain. Oo nga. Sa ibang mga artikulo, pinagnilayan ko sa sarili ko ang tiwaling disposisyon na naipakita ko tungkol sa isang partikular na bagay. Mula sa inilantad ng mga salita ng Diyos, nakita ko na makasarili ako at kasuklam-suklam at hindi nabubuhay na gaya ng tunay na tao. At pakiramdam ko ay masyado na akong nagawang tiwali ni Satanas. Gayon din, noon ay hindi ako nagtuon sa buhay pagpasok at hindi ko malutas ang mga problema ng mga kapatid. Pero, pagkatapos kong magsanay magsulat ng mga artikulo ng ilang panahon, unti-unti kong naunawaan ang ilang katotohanan. May ilang problema na mas malinaw ko nang nakikita at kapakipakinabang para sa mga kapatid kapag nakikipagbahaginan ako tungkol sa mga iyon. Salamat sa Diyos. Sa pagninilay ko sa saloobin ko tungkol sa pagsusulat ng mga artikulo ng patotoo, nakita ko na hindi ako isang tao na naghahangad sa katotohanan, na hindi ko pinahalagahan ang aking buhay pagpasok, at na marami akong maling pananaw na pumipigil sa akin na hangarin ang katotohanan. Dahil sa lahat ng ito, nagtuon lang ako sa paggawa ng gawain habang ginagampanan ko ang aking tungkulin. At lumalakad ako sa landas ng pagtatrabaho. Sa paggawa nito, hindi ko matatamo ang katotohanan kaano man ako kaabala sa panlabas. Naunawaan ko rin
kung ano ang kahulugan ng tunay na pagganap sa tungkulin at kung paano magsagawa para magkaroon ng tunay na pagpapahalaga sa pasanin sa aking tungkulin. Naunawaan ko rin na ang pagsusulat ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan ay isang napakagandang landas sa paghahangad sa katotohanan. Ang pagkakaroon ko ngayon ng mga ganitong pagkaunawa at natamo ay ganap na dahil sa paggawa at paggabay ng Diyos. Tama. Naging kapaki-pakinabang para sa akin ang pakikinig sa karanasan mo. Nararamdaman ko talaga ang ibig sabihin ng Diyos noong sinabi niya, kung mayroon kang isang pasanin, ngunit wala kang malinaw na pagkaunawa sa katotohanan, hindi rin maaari iyan. Kailangan mong maranasan mismo ang mga salita ng Diyos at malaman kung paano isagawa ang mga ito. Matapos kang makapasok sa realidad, saka ka lamang maaaring maglaan para sa iba, manguna sa iba, at maperpekto ng Diyos. Totoo talaga na hindi ginagawa ng maayos na isang tao ang tungkulin niya sa pamamagitan lang ng pag-asa sa kasigasigan. Ang pinaka-importante ay ang pagkaunawa sa katotohanan at pagkakaroon ng buhay pagpasok. Salamat sa Diyos. Ngayon, may landas na ako pasulong sa paggawa ng tungkulin ko ng maayos. At maluwag na sa loob ko na magsanay sa pagsusulat ng mga artikulo ng patotoo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.